Anyway, season po ng Kapaskuhan, pinag-uusapan natin, of course, pagka mga ganitong season of giving. Kasi nga, for God so loved the world that He gave. Kaya naman tayo may Pasko, si God binigay yung kanyang bugtong na anak, sabi po sa John 3:16. Yung mga wise men, nung dumalaw sa baby Jesus, they gave gifts. Si Mary gave her womb para maging sisidla ni Jesus. Si Joseph, gusto na niyang i-divorce si Mary silently, but he gave up his plan, his pride. Talagang inilunok na lang niya na yung papakasalan niya buntis na, kahit di niya maunawaan, Holy Spirit and all. Kapag po kasi season ng Pasko, dapat ganun lagi. At hindi lang puting Pasko, dapat lagi tayong merong heart of parang yung generosity. Sa unang 1:17, kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan nyo ito ng tulong, masasabi bang siya umiibig sa Diyos? So, ibig sabihin po ito, yung may kaya at nasabing kapatid dito, hindi lang biological brothers. Sinasabi po ni John dito, yung mga kapatid nyo sa pananampalataya, yan ang una nyong tulungan. Yan yung una kasi kaanib nyo, di ba? Kasamahan nyo sa komunidad. At kung ikaw naman po may kaya, ibig sabihin po na may kaya, may sobra ka. Kakain ka ng lunch mamaya, meron kang isang sardinas, nakita mo sa cabinet mo, 3 sardinas, so may kaya ka nun. May kaya ka mag-share for another person for a meal. Seryoso itong tanong ni Apostol John na to. Di ba ang pagmamahal ni Lord ay hindi lang puro salita o damdamin lamang, pinapakita po ito sa gawa. So kung binigyan ka ng blessing ni Lord at nakita mo may nangangailangan, tandaan na hindi lang ito para sa atin, yung mga pagpapala na re-receive mo, ito ay para maging daluyan tayo ng pagpapala sa iba. Pag ito ay pinigil mo, nagkuripot ka, pinikit mo yung mata mo sa mga nangangailangan, para yan yung alulod sa gilid ng bahay. Pagka yan ay nabara ng mga tuyong damo, tumitigil na yung daloy. Mabubulok, kakalawangin, masisira. Pero as long na bukas yun, tuloy-tuloy ang tulo ng tubig, nalilinis ang bubong, nalilinis lahat. Ganon din po tayo. Pag pinili nating maging daluyan lang tayo ng blessing, ang nangyayari po tayo ay ang sarap ng pakiramdam. Yung mga ating mga happy anonymous, yan ang pinakamaligayang tao sa planeta, believe me. Yan yung mga taong pag nakakita ng tutulungan, tutulong sila. Hindi po sa amount yan. It's never a wallet issue. Generosity is a heart issue. Minsan kailangan lang dasal. Minsan kailangan lang listening ear. Kung wala kang pera, pakinggan mo yung mga problema ng mga kamag-anak mo at bigyan mo ng spiritual advice. Minsan naman yung pagdamay lang, may burol sa inyo, pumunta ka lang, ano ba maitutulong ko? Magsilbi ko dito sa lamay na to. Hindi po kailangan lahat pera. Kasi kung wala tayong pera, ibig sabihin ba wala ka ng karapatan tumulong at maging blessing? Time, talent, and treasure. Tatlo po yan na maaring sagana ka. May time ka, wala kang pera. Marami kang pera, wala ka naman time. May talent ka naman, wala ka naman ng ibang bagay. So, again, don't just receive the blessing, be the blessing. Unang 1:17. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya umiibig sa Diyos? Sagot po dyan, hindi. Tayo magdasal. Panginoon, kami po ay biniyayaan mo, Lord God, ng buhay para makatulong, enerhiya, ng kalakasan, resources, maaring time or talent, or maaring kayamanan, treasure. Lord, tulungan niyo lang kaming maging conscious lagi sa mga nangangailangan sa paligid namin dahil at one point in life, kami rin po nangangailangan, may tao rin tumulong sa amin. At ngayon medyo may kaya na kami, nakakaalwa, help us to be sensitive to the needs of the people around us. Huwag namin lang iatang sa politiko, sa gobyerno. Kami, Lord, in our own small ways, paano ba kami makakatulong sa kapwa? Ito po naming dalangin sa pangalan ng Jesus. Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.